Hi, narinig niyo na ba ang IMG or International Marketing Group? Si IMG ay 21 years na dito sa Pilipinas. So matagal-tagal na rin siya. So iyaano ko lang sa inyo. Alam ko marami nang nakakaalam sa IMG at saka mayroon pa rin hindi nakakaalam sa IMG. Kami lang naman ay isang campaigner, missionaries na may layunin kami na magkaroon ng 30 million Filipinos by the year 2030. Yun yung vision namin sa IMG. Ayan. So, mayroon akong i-share sa inyo about sa book na nakakatulong sa amin. Ayan. Ito yung book, The Secret to Saving and Building Your Future. Ayan. Ito yung book na nakakatulong sa akin na sigurado ako makakatulong din sa inyo. Ayan. So, sa mga gustong magkaroon ng copy nito, magko-comment lang kayo sa baba at isisend ko po yung link para mabasa nyo to. Ayan. Dito ko nalaman sa book na to na kailangan pala natin na magkaroon ng solid financial foundation. Bakit? Kasi is hindi pwede yung, 'di ba, pag sa pagtayo ng bahay, dapat unahin natin yung foundation, yung pinakailalim. Kasi kung unahin natin yung bubong, paano tatayo yung bahay, 'di ba, babagsak siya. So, dito sa book na to, nalaman ko na mayroon tayong sinusundan para alam mo yun kung ano mang mangyari sa natin sa finances, kung ano mang dadaanan ng bagyo, lindol yung buhay natin is nakatayo pa rin. Ayan. So dito tayo mag-umpisa sa healthcare. Pataas. So bakit healthcare? Kasi 'di ba, mahal magkasakit. Ang pinakaunang uubos ng ating savings is ang pagkakasakit. 'Di ba, magpa-hospital ngayon, magpa-check up nga lang, magkano pa-check up ngayon, 'di ba? 600 pa-check up. Tapos iba pa 'yan sa mga laboratory. Iba pa rin 'yan sa mga gamot, 'di ba? So, unahin talaga natin na magkaroon tayo ng healthcare. Kasi sino mang magbabayad sa atin, mas maganda yung ang healthcare is unahin talaga natin. Kasi isang sakit lang, pwede mawala lahat sa atin. Isang sakit lang, pwedeng ma-wipe out lahat ng mga investment, pera, anong mayroon tayo. Kasi di naman natin alam kung anong sakit na dadapo sa atin. So, unahin natin na magkaroon tayo ng healthcare. Yung healthcare ay para sa iyo. Pangalawa is ang insurance. Ayan, insurance. Bakit ang insurance? Kasi, yun yung in case na mawala ang breadwinner, kung ikaw mismo ay ikaw yung nagdadala ng income sa family mo, at in case na biglang mawala, so paano yung pamilya mo? Paano sila mabubuhay nang ayon pa rin sa nakasanayan nila, di ba? So, ibig sabihin nun, yung insurance ay para sa family mo, sa beneficiary mo. Kasi kahit mawala na ikaw, mayroon pa rin silang matatanggap, mayroon pa rin silang gagamitin pera para sila ipatuloy ng buhay nila. Marami po gamit ang insurance. Pwede nating pangbayad sa utang, pwedeng pangbayad sa estate tax, pwedeng pangbayad sa anumang mga kailangan. Yun yung, kumbaga, ang insurance ay instant money sa family natin. Kaya mahalaga din ang insurance. Yung pangatlo, ang death management. Alam naman natin na may dalawang klaseng utang. Unang utang is yung bad debt. Yun bang mangungutang tayo na pangbili lang ng wala namang bumabalik sa atin,
Utang tayo pang outing. Utang tayo na, alam mo yun, wala tayong income makukuha. Or pangluho lang, di ba? Pero mayroon din namang good debt. Ibig sabihin nun is, utang ka para business, di ba? Ganun naman talaga ang mga mayayaman na utang para sa negosyo. Yun yung maganda. Good debt yun. So, yung ang pang-apat is ang emergency fund. Ang emergency fund, alam naman natin dito sa Pilipinas is marami talagang mga emergency. Pero ang tanong, may fund ba? 'Di ba? Makaramihan sa atin, kumbaga sinasabi na nila na normal lang na may bagyo. 'Di ba? Pero dapat mayroon dito yung emergency fund. Kasi yun yung in case na may bagyo, masira yung bubong natin, mayroon tayong hugutin na pera. Mayroon tayong pambili. Hindi tayo kailangan mangutang. Kasi mayroon tayong nakalaan na pera. Ayun. So, ang emergency fund, pwede naman natin ilagay doon sa bangko. Para at least, automatic is mayroon tayong makukuha agad ng pera. Tapos, ang pang-lima na is ang investment. Huwag tayong puro investment. Pag magkaroon tayo ng pera, normal lang naman sa atin na magkaroon tayo ng pera is, karamihan magkaroon ng pera, ang iisipin agad, ano kayang pwede kong invest? Ano kayang pwede kong mabili? Bibili ako ng lupa, bibili ako ng pondo, bibili ako ng ganito. Kasi investment yun. O maganda talaga ang investment. Kasi, yun yung, alam mo yun, yung magbibigay sa atin ng pera din pagdating ng panahon. Pero sa karamihan kasi, nakaligtaan ng tao na ang pinakamahalaga na investment ay ang health natin. Kasi yung health natin is, kung may investment nga tayo, paano pag magkasakit? Wala tayong healthcare. So, yung mga investment natin is, pwedeng maibenta natin para pangbayad lang sa ospital. So, baliktad, di ba? Wala kang healthcare, wala kang insurance, maraming utang, wala emergency fund, pero meron ka investment. Ang mangyayari dyan is, once na dadapuan tayo ng sakit, ang investment natin, ipupull out natin yan, at ibebenta natin yan, pangbayad lang sa ospital. Yun yung karamihan sa tao. So, ibig sabihin nun is, alam naman natin na hindi basta-basta tayo makapagbenta ng lupa. Pag kailangan natin ng pera, hindi tayo basta-basta makapagbenta ng lupa, bahay, kung ano man. Kasi alam naman ng tao na once na kailangan mo ng pera, babaratin ka. So, unahin natin ang magbe-build tayo ng solid financial foundation para tayo ay anumang bagyo dadaan sa buhay natin, nakatayo pa rin tayo. Manatiling nakatayo ang ating foundation sa pera. Ayan. Ay, by the way, hindi ko pala napakilala yung pangalan ko. Ako po ay si Lisa Ogay. IMG Campaigner. Bye!